Sa isang bar na puno ng ilaw, tawa at malalakas na tugtog ng musika, magkatabing nakaupo sa high stool sina Angelina at Karen. May hawak silang tig-isang cocktail glass habang nagmamasid sa masayang crowd. Sa unang tingin, para lang silang dalawang babaeng gustong mag-unwind. Pero sa likod ng mga ngiti ni Angelina, may mabigat na dahilan kung bakit siya narito. Karen, alam mo ba kung bakit kita niyaya? Sabay lagok ni Angelina ng laman ng kanyang baso. Tumigil si Karen sa pag-inom at seryosong tumingin sa kaibigan. Bakit nga ba? Hinugot ni Angelina ang isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. Ipapakasal na ako. What? Kanino? Sa isang lalaking hindi ko kilala. Anak daw ng business partner ni Papa. Mayaman, mabait daw, pero never ko pa siyang nakausap. Pinagkasundo lang kami. Angelina, malaki ka na. Hindi ka na nila pag-aari. Alam ko, pero kung hindi ko gagawin, baka mawala ng negosyo si Papa. Alam mo namang malaki ang utang namin ngayon. Tahimik si Karen bago siya tumango. Kahit ano pa yan, nandito ko para sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Ngumiti si Angelina. Ramdam ang pasasalamat sa kaibigan. Sa gitna ng ingay ng bar, isang MC ang sumampa sa maliit na stage. Alright people, let's spice up this night. Meron tayong drunk shot challenge. Shoot the ping pong ball sa shot glass at pag nakashoot ka, may instant 10,000 ka. Natigilan ang mga tao. Who's up for the challenge? Itinaas ni Angelina ang kamay. Ako, girl power. Sigaw ng MC habang pinapalapit si Angelina. Tumayo si Angelina at nilapitan ng stage. Bahagyang nahihilo na pero buo ang loob niya. Tumili si Karen at tinulak pa siya. Kaya mo yan sis. Binigay sa kanyang isang shot na matapang na alak. Ininom niya ito. Pagkatapos, hinawakan niya ang maliit na bola. Pinikit ni Angelina ang isang mata at huminga ng malalim. Tsaka ito binato. Diretsyong pumasok sa shot glass. Nagtilian ng mga tao at masayang nagpalakpakan. We have a winner! Sigaw ng MC. Tumawa si Angelina. Niyakap niya si Karen pagbalik at sabay silang sumayaw-sayaw sa saya. Libre ko na ang susunod na round. Maya-maya, nag-excuse si Angelina. Mag-CR lang ako. Sure, text mo ako agad kung nasaan ka. Pero sa halip na sa restroom, ibang hallway ang napuntahan ni Angelina. Hindi niya na maintindihan ng mga direksyon. Ang alak, unti-unting umakyat sa kanyang sistema. Mainit ang kanyang pakiramdam. Parang may lumalagablab sa loob niya. Nanginginig ang kamay niya at pakiramdam niya siya ay lumulutang. Napabukas siya ng pinto sa isang madilim na kwarto. At sa loob, may lalaking nakatayo malapit sa bintana. Matangkad, broad shoulders, nakasuot ng itim na leather jacket. Lumapit si Angelina. Nahihilo, ngunit tila magneto ang hatak ng lalaki. Sa kalasingan, napayakap siya rito mula sa likod. Nagulat ang lalaki at lumingon. Ikaw? Ikaw yung babaeng nanalo, di ba? Tumango si Angelina na proud pa. Oo, ako nga yun. Nanalo ko. Ngumiti ang lalaki. Gwapo ito o baka lasing lang siya. Pero hindi, totoo. Mapupungay ang mata, matangos ang ilong at may bahid ng misteryo sa mukha niya. Hinawakan ni Angelina ang harap ng leather nitong jacket, tsaka hinila niya palapit. Ang gwapo mo naman. At bago pa siya makapag-isip ng tama o mali, ay bigla na lamang niya itong hinalikan sa labi. Sandali siyang itinulak ng lalaki. Hoy, teka! Pero mapilit si Angelina. Hinawakan niya ulit ang jacket nito at muling hinalikan. Sa pagkakataong ito, mas matagal, mas marahas. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Hinawakan niya ang magkabilang braso ni Angelina. Tsaka marahas siyang isinandal sa malamig na pader ng silid. Nagulat si Angelina pero hindi siya tumutol. Sa halip, mas lalo lang siyang nanabik. Muli siyang hinalikan ng marahas ng lalaki na halos madurog na ang kanyang mga labi. Bigla itong huminto. Tinitigan siya at itinaas ng lalaki ang kanyang dalawang kamay sa taas ng ulo. Pinwersa pero hindi nakakasakit. Ngumisi ito, halos mapanukso. Ikaw ang may gusto nito. Don't regret it.
At saka siya nito hinalikan ng malalim, madiin at mapusok na walang babala. Nagpaubaya si Angelina at dinaman niya ang mga halik nito. Ang halik ay unti-unting lumalim hanggang sa umakap si Angelina sa batok nito. Napahiga sila sa kama. Magkahinang ang katawan pero puno ng damdamin ng bawat galaw. Hawak nito ang bewang ni Angelina. Hinaplos ang likod, ang buhok habang hinahalikan siya. Bumaba ang mga halik nito sa tenga niya at sa leeg niya, na lalong nagdagdag ng init ng kalamnan niya na may halong kiliti sa bawat halik nito. Bawat haplos ng labi nito sa kanya ay parang apoy na tumutupok sa kanyang wisyo. Hindi ito halik ng estranghero. Ito ay halik ng taong alam kung paano gumawa ng apoy. Hinayaan niyang bumigay ang kanyang katawan, pati ang kanyang damdamin sa lalaking ngayon lang niya nakilala. Ang kamay ng lalaki gumapang sa kanyang bewang, tinanggal ang kanyang damit. Hanggang sa umibabaw ito sa kanya at muling hinalikan ang leeg niya. Naramdaman niya ang bigat ng katawan nito sa kanya at ang init na nag-uumapaw dito. Ang bango mo, bulong ng lalaki habang nadama niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Lalo pang nag-alab ang mga halik nito hanggang sa naramdaman niya ang isang kamay nito ay naglalakbay na sa bagay na iyon sa kanya. Hindi napigilang mag-ingay ni Angelina. Nalilito na sa pagitan ng tama at mali. Hindi niya akalain na ganito pala ang pakiramdam. Parang lumilipad siya sa kalangitan. Ilang sandali pa, nagpakasasa na ang lalaki sa kanya. Inangkin na siya ng buong buo. Naramdaman niya ang hapdi, ang sakit at ang sarap ng unang pagbayo nito. Bigla siyang napakapit sa matigas na balikat nito sa sobrang sakit. Napansin niyang umisi pa ito at nagtanong, "Is this your first time?" Tumango siya na nahihiya at nakita niya ang ngiti nito sa mga labit hinalikan siyang muli. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan na itong gumalaw sa kanyang ibabaw. Ang gabi ay lalong lumalim habang sa bawat haplos at halik na ginagawa nito sa kanya, mas lalo siyang nawawala sa sarili. Sa bawat saglit, unti-unting nabubura ang mga iniwang tanong sa kanyang isipan, ang kasunduan ng kasal, ng pamilya, ng expectations. Ngayon ang alam lang niya ay ayaw niyang matapos ang gabing yun. At sa silid na yun, pinagsaluhan nila ang init ng pagnanasang walang pangalan. Kinabukasan, unti-unting dumilat si Angelina. Masakit ang ulo niya at naramdaman din niya ang sakit ng katawan niya, lalo na sa parting ibaba. Naramdaman niyang wala siyang suot na damit, kundi kumot na nakabalot lang sa kanya. Napaikot ang kanyang paningin sa paligid. Hindi ito ang kanyang kwarto. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili, kumakabog ang dibdib. Bigla siyang napatitig sa lalaking nakatalikod at abalang nagbibihis. Matangkad, muskulado ang likod. Pamilyar ang leather jacket na ngayon muling sinusuot nito. Siya yung lalaki kagabi. Pagkukumpirma niya sa sarili, hindi na siya makatiis. Nag-uumapaw ang emosyon sa kanyang dibdib. Galit, hiya, pagkalito at isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ang pagkawala ng iniingatan niyang pagkababae. Ganun na lang yun, sigaw niya habang papatayo mula sa kama, habang pilit pinapanatili ang kumot sa katawan niya. Aalis ka na lang? Para bang wala lang nangyari kagabi? Saglit na tumigil sa pagsusuot ng sapatos ng lalaki. Humarap ito sa kanya. Kalma ang itsura pero malamig ang mga mata. Tila walang bakas ng pagsisisi o emosyon. Nag-enjoy ka naman kagabi, di ba? Nainis siya sa sinabi nito. Lumapit siya dito at malakas niya itong sinampal. Nakita naman niyang gumalaw ang panga nito at namula ang pisngi. Tsaka siya tinitigan ng matalim na parang tigre. Hindi mo man lang ba ako kakausapin? Wala man lang paliwanag? Galit na sabi ni Angelina sa lalaki. Hindi naman ito sumagot. Sa halip, dinukot nito ang wallet mula sa bulsa ng kanyang maong at walang emosyon na binunot ang isang bungkus na pera. Ipinagulong nito sa daliri ang mga bills, tsaka ito itinapon sa harap ni Angelina. Nagkalat ang pera sa sahig. Tumama ang ilan sa kama. Ang iba naman, dumapo sa paanan niya. Quits na tayo. Malamig na sambit ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Angelina. Para siyang sinampal ng realidad.
Ang lalaking kagabi ay kausap niya ng may emosyon, may init at may mga halik na tila totoo, ngayon parang hindi siya kilala. Anong tingin mo sa akin? Bayarang babae? Singhal niya na nanginginig ang katawan sa galit at hiya. Pero hindi na siya nito sinagot. Sa halip, tumalikod na ang lalaki at lumakad papunta sa pinto. Binuksan niya iyon at bago pa makalapit si Angelina, malakas niya itong isinara. Nag-echo ang tunog ng pagsara sa loob ng kwarto. Tahimik, biglang tila, lumamig ang buong paligid. Walang yaka, bumalik ka rito! Sigaw na Angelina, nanggigilid ang luha. Pero wala na siyang kausap. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang bugkos ng pera sa sahig at ang kahihiyang dumurog sa kanyang puso. Napaluhod siya, hawak ang kumot at pilit na namamaluktot. Tinitigan niya ang pera sa harap niya. Gusto niyang sunugin, gusto niyang isumpa ang sarili niya. Bakit siya nagpakatanga? Bakit siya nagpadala? Hindi niya na maalala ang lahat ng nangyari. Pero alam niyang hindi siya pinilit. Masakit tanggapin pero siya mismo ang humila rito. Siya ang naunang humalik dito. At ngayong tapos na at wala na rin siyang magagawa, masakit para sa kanya dahil ito ang nakauna sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Pilit tinanggal ang sakit sa dibdib. Kinuha niya ang damit na nakasabit sa silya at nagsimulang magbihis ng walang imik. Hindi na ito mauulit. Bulong niya sa sarili. Pero kahit ilang ulit niya itong sabihin sa isipan niya, alam niyang ang sugat sa gabing yun, hindi basta-basta maghihilom at ang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sino kaya ang lalaking yun? Pagkalipas ng ilang araw, mula ng mapait na gabing yun, si Angelina Reyes ay muli na namang nagsusuot ng magandang damit. Hindi para sa isang party o date, kundi para sa isang formal family dinner na inihanda ng Montefalco family. Anak, ayusin mo naman yung buhok mo. Mahinang sabi ni Gloria habang tinitignan si Angelina sa salamin. Ramdam niya ang kaba ng anak. Ma, hindi ko talaga alam kung kakayanin ko to. Huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. Pakita mo sa kanila na marunong kang rumespeto. Singit ni Engineer Alfredo mula sa pintuan. Malamig ang boses at tila ba isang negosyong inaasikaso lamang ang kasal ng sariling anak. Angelina swallowed hard. Alam niya kung gaano kahalaga sa ama niya ang kasunduang ito. Hindi lamang para sa pangalan, kundi sa future ng kanilang pamilya. Pero wala ni kaunting konsuelo sa puso niya. Lalo na't ilang araw pa lang ang nakakalipas mula sa gabing nagawa niyang bagay na hindi niya inasahan. Isang one-night stand sa isang estranghero na hanggang ngayon hindi pa rin niya alam ang pangalan. Pagdating sa Montefalco Villa, ramdam agad ni Angelina ang tensyon. Malawak ang garden, may chandelier pa sa hallway, at bawat galaw ng mga kasambahay ay parang choreograph. Sa loob ng eleganting dining room, naroon na ang buong Montefalco family. Naunang tumayo ang matandang lalaki na halatang sanay na sanay sa kapangyarihan, si Don Ronaldo Montefalco. Welcome Mr. and Mrs. Reyes. Bungad nito, seryoso at diretso. At ikaw Angelina, magandang gabi. Magandang gabi din po, sagot niya. Sa tabi ng Don, nakaupo si Doña Emelia. Maamo ang muka pero kita sa mga mata ang pagsusukat. Inaaral siya mula ulo hanggang paa. Sa dulo ng lamesa ay naroon ang kambal. Una niyang napansin si Leo, ang tahimik at kalmadong lalaking ipakikilala bilang magiging fiancé niya. Nakangiti ito sa kanya at sa isang iglap may kapayapaan siyang naramdaman. Ngunit bago pa siya makaupo, tumigil ang mundo niya dahil sa kabilang bahagi ng lamesa ay naroon ang isa pang lalaki. Ang estranghero mula sa isang gabing puno ng kalasingan at init. Ang lalaking akala niya hindi na muling magpapakita. Ang lalaking hinalikan niya at higit pa. Ang lalaking nakauna sa kanya at iniwan siyang luhaan sa apat na sulok ng kwarto. Si Liam Montefalco. Nanlaki ang mga mata ni Angelina. Halos hindi siya makahinga. Habang si Liam tumayo at lumapit sa kanya. Nakasuot ng itim na blazer at may hawak na wine glass. Napatitig din sa kanya at tumingin sa kanya ng matalim. Ngunit kahit ganoon, nakita niya sa likod ng matitigas nitong mga mata ang gulat.
Maliit lang pero nandoon. Kilala siya ni Liam at alam niya, kilala rin niya ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Matagal, mataas ang kilay ni Liam. Napangisi ng kaunti, sarkastiko. Siya ba? Malamig niyang tanong habang nakatingin kay Leo. Oo, siya si Angelina. Tugon na nakangiti ni Leo. She's the one I'll be marrying. Tumawa si Liam, mahina, ngunit puno ng pangungutya. Mukhang interesting. Is there a problem, iho? Tanong ni Doña Emilia, halatang nahihiya sa asal ng anak. Nothing, Mom, sagot ni Liam, pero hindi niya tinanggal ang tingin kay Angelina. Si Angelina, nanginginig ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi sila pwedeng magkita. Hindi siya pwedeng ikasal sa kakambal ng lalaking na kasama niya sa kama. Pero wala na siyang magagawa pa. Tapos na ang usapan. Pinagkasunduan na ang kasal. Tumatawa ang mga ama. Nag-uusap ang mga ina. At si Leo ay nakangiti. Wala siyang kaalam-alam. Habang si Liam ay tahimik lamang, pinaglalaruan ng baso ng wine at panakanakang pinadadalhan si Angelina ng mapanuksong tingin. Later that evening, nagpaalam muna si Angelina upang magpunta sa garden at makalanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam niya, hindi siya makahinga sa tensyon na naroroon. Doon siya nilapitan ni Liam. Alam mo, hindi ko alam kung natatawa ako o maaawa. Anya sa malamig na boses. Out of all women, ikaw pa. Pwede ba? Hindi ko rin to ginusto. Sagot ni Angelina. Pinipilit maging matatag sa gitna ng argumentasyon. Alam niyang hindi doon nagtatapos ang pagkikita at pangungutya ng lalaki. Ganun ba? Pero ganun ka ba talaga? Yung tipong maghuhubad lang kapag nalasing? Such as a low-value woman. May halong hinanakitang tanong pero ramdam ang galit. Napahiya si Angelina. Nanlaki ang mata. Hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. You don't know me. Stop judging me, okay? Exactly. Kaya nga nakakagulat. Ngayon kapatid ko pa ang papatulan mo. Tumawa ito ng nakakainis na may halong pangaasar. That was before. Yung nangyari sa atin, isang pagkakamali. Pagkakamaling ginawa ko. Kasi buong buhay ko wala naman akong choice kundi ang sumunod. Yung nangyari sa atin ay isang act of rebellion. Hindi sinasadya. Hindi ko ginusto. Hindi ko plinano. At kung magkakaroon ako ng pagkakataong baguhin yon, hindi ko napipiliin pang magkamali. At kung mauulit ang nangyaring magkamali ako, sisiguraduhin kong hindi na sayo. Dahil isa ka sa mga bagay na pinagsisihan kong dumaan sa buhay ko. Sigaw niya, nanggigilid ang luha. Sandaling katahimikan. Tumingin si Liam sa kanya at sa isang iglap, may nakita siyang kakaiba. Hindi galit kundi lungkot. Alam mo, Angelina, bulong ni Liam, ngunit agad ding itinago ang emosyon. Just stay out of my way, Angelina. Hindi ko palalagpasin ang taong sisira sa pamilya ko. At hindi rin ako papayag na pagtawanan mo lang ang pagkatao ko. Hindi mo ko kilala, Liam. Huwag mo kong husgahan dahil lang sa isang gabing pagkakamali na ikaw ang nakasama ko. Tumalikod siya at iniwan si Liam sa gitna ng hardin. At sa likod ng kanyang paglayo, isang lihim ang nagsisimulang humubog ng kapalaran nilang tatlo. Isang gabing gusto sanang kalimutan. Ngunit ngayon, magiging sentro ng lahat. Dumating na ang araw ng kasal ni Leo Montefalco at Angelina Reyes. Isang engranding seremonya ang ginanap sa isang exclusive na villa sa Tagaytay. Perpekto ang panahon. May manipis na ulap na tila bulak ang dumadampi sa kabundukan. Malamig ang simoy ng hangin at sa paligid ay isang hardin na binaha ng puting rosas, peony at lavender, parang tanawing mula sa isang fairy tale. Sa gitna ng hardin, nakatayo ang altar. Pinapalamutian ng puting telang nakaborda ang ginto. Ang bawat upuan ay may ribbon na ivory at sa bawat mesa may mga kristal na vase na may puting kandila at bulaklak. Nakaitim na tuksido ang mga kalalakihan, samantalang ang mga babae nakasuot ng earth tone gowns. Lahat ay tila bahagi ng isang royal wedding. Nandoon ang buong Montefalco clan. Kilala sa buong bansa bilang isang pinakamakapangyarihang pamilya sa industriya ng negosyo.
Nandoon din ang mga politiko, celebrities at mga high-profile businessmen. Lahat ay nakatingin sa dulo ng aisle, hinihintay ang bride. At sa wakas, dumating si Angelina. Ang Vera Wang gown na suot niya ay may lace details at long train na parang ulap na humahalik sa sahig. Mahigpit ang kapit niya sa braso ng kanyang ama habang naglalakad. Sa ilalim ng belo, hindi niya mapigilang maramdaman ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga ngiti ng bisita, ang mga lente ng kamera, ang mabangong halimuyak ng bulaklak, lahat ay parang blur sa paningin niya. Ngunit mas nanunuot sa kanya ang malamig na tingin ni Leo. Sa altar, habang isinasalaysay ng pare ang seremonya, halos hindi magkatinginan sina Leo at Angelina. Tahimik siya, seryoso ang muka at halos walang emosyon. Nasasaktan siya sa ideya na kailangan niyang magpakasal pero wala siyang magawa. She has to be a good daughter at bilang isang butihing anak, gagawin niya ang isang bagay para sa ikabubuti ng lahat. Leo, tinatanggap mo ba si Angelina bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa lahat ng panahon. Bahagyang nagtagal si Leo bago sumagot. Opo, Father. Hindi niya man lang tiningnan si Angelina. Masakit. Napalunok si Angelina. Ramdam niya ang pagpipigil ng kanyang damdamin pero hindi siya pwedeng umatras. Hindi ngayon. Angelina, tinatanggap mo ba si Leo bilang iyong asawa? Opo. Mabilis niyang tugon. Pilit ang ngiti. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Liam Montefalco, ang kambal ni Leo. Nakatingin sa kanya na tila nagbababala. Nakasuot ito ng dark navy tuxedo. Seryoso ang muka at malamig ang tingin. Hindi nito tinago ang iritasyon habang siya'y tinitingnan. Sa wedding reception, sa glass-covered ballroom na may tanawin ng buong Taal Lake, ang mga bisita'y nagdiwang. May live orchestra, eleganteng chandelier at may 6 na course meal. Ngunit sa kabila ng ingrandeng selebrasyon, ramdam ni Angelina ang layo ni Leo. Wala ito sa tabi niya habang kinakausap niya ang ilang bisita. Na hindi siya sinayawan sa first dance. Bagkus, ito'y palaging abala sa telepono o kaya'y tahimik sa isang sulok. Sa reception, may jazz band na tumutugtog ng mellow tunes. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na bumababa mula sa langit. Champagne sa bawat mesa, caviar, steak at mga signature dish mula sa 3 sikat na chef. Pero kahit gaano kaganda ang paligid, ramdam ni Angelina ang distansya ng asawa. Lumapit si Liam sa kanya. Hawak ang isang baso ng alak. Mukhang enjoy si Leo sa sariling mundo. Tiningnan siya ni Angelina. Baka pagod lang. Or baka hindi niya talaga gustong narito. Ano bang gusto mong palabasin, Liam? Na ito, lahat ng ito ay isang palabas at ikaw ang bida. Pero hindi ka rin ligtas sa pagsusuri ng audience. Lalo na ako. Ikaw na ang humusga. Hindi ko kailangan ng validation mo. Hindi mo kailangan ng validation ko pero kailangan mong tandaan, hindi mo rin ako kailangang galitin. Hindi ako natatakot sa iyo, Liam. Mas mabuting hindi ka maging kampante, Angelina. Hindi lahat sa pamilya namin utu-utusang ngiti mo. Alam ko naman na nagpakasal ka lang dahil sa pera. Sarkastikong sagot ni Liam habang sinusulyapan siya mula ulo hanggang paa. Excuse me, tugon ni Angelina. Pilit pinapakalma ang sarili. Wala, akala ko lang kasi smart si Leo. But I guess, love really is blind. Especially if blinded by gold. Ani Liam bago siya iniwan na parang walang pakialam. Gusto niyang sabunutan ng lalaki pero hindi pwede. Newlywed siya. Dapat classy. Dapat compose. Pero hindi iyon ang huling encounter nila ni Liam sa buong gabi. Lagi siyang kinukurot ng malamig nitong tingin at may mga patama lagi sa bawat pagkakataong magtatama sila ng mata. Sa dulong bahagi ng reception, naging official ang cake cutting at ang toast pero nanatiling reserved si Leo. Walang romantic na halik, walang yakap, parang hindi sila bagong kasal. Nang makaalis ang ilang bisita at nagsimula ng kumonti ang crowd, nilapitan ni Angelina si Leo sa veranda. Tila balak niya itong kausapin, klaruhin ang lahat. Leo, pagod ako.
Leo, anong nangyayari? Bakit parang napakalayo mo? Tumingin si Leo sa kanya, ngunit walang damdaming bakas sa mga mata. Mas mabuting wag mong pilitin. Ayusin na lang natin to kapag tapos na ang lahat. Anong lahat? Ngunit tumalikod na si Leo. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng tanawin ng gabi, habang ang lamig ng simoy ng Tagaytay ay parang halik ng katotohanan na may mali sa kasalang ito. At sa likod ng bawat ngiti ng bisita, may kwentong hindi ipinapakita. Pagsapit ng gabi sa mismong honeymoon suit, pinilit niyang umiti. Tahimik si Leo habang tinutulungan siyang alisin ng belo. Walang salita, walang halik, walang init. Leo, okay ka lang ba? Tumango lang ito, tsaka lumapit sa kanya habang siya'y nakatalikod. Sa madilim na silid, halos hindi niya maaninag ang mukha nito. Naramdaman niyang nag-umpisa siyang halikan ni Leo sa may leeg, papuntang balikat ng marahan. Pero may kung anong kiliti ang dumaloy sa balat niya. Tinanggal nito ang mga botones ng kanyang wedding dress at kusa itong nalaglag sa sahig. Naghubad din ito ng kanyang mga suot. Pagkatapos, niyakap siya nito ng mahigpit, habang dinadalahan siya ng halik sa balikat at sa leeg niya, hanggang sa mapahiga sila sa kama. Nagpatuloy ang paghalik nito sa kanyang mga labi. Mainit at nag-aalab. Nagpaubaya si Angelina, at sa ilalim ng kadiliman, pinakawalan nila ang init na matagal ng kinikimkim. Mainit ang bawat haplos. Tila ba, may mga salita silang gustong sabihin pero hindi maipahayag. May kung anong init ang mga palad nito na humaplos sa kanyang buong pagkatao. Nadadala siya ng init na nararamdaman. Napasabunot siya sa buhok nito habang patuloy sa ginagawang pagnanasa nito sa kanya. Bumaba ang halik nito sa leeg, papunta sa bagay na iyon sa kanya. Napatingin siya sa kisame at ramdam niya ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang talampakan. Muli siyang hinalikan nito sa mga labi. Dinaman niya ang bawat halik nito. Napaungol siya ng bahagya ng hindi inaasahan. Saglit na nagpahinga ang kanilang mga labi upang sumagap ng kaunting hangin, at naramdaman niya ang pag-ibabaw nito sa kanya, at kusa itong gumalaw na tila ba bihasa na sa gawaing ito. Napapikit si Angelina. Pilit kinikilala ang lalaking niyayakap niya, pero may isang bagay na hindi siya maintindihan. Ang halik, ang galaw, ang lakas ng bisig. Hindi ito tulad ng gentle na Leo na kilala niya ilang araw pa lamang. Nang matapos ang mainit na gabi, niyakap siya nito mula sa likod ng mahigpit hanggang sa dalawin siya ng antok at pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Angelina. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang kusina, kung saan naroon si Leo. Tahimik na nakaupo sa hapag at binabasa ang balita sa tablet habang unti-unting inuubos ang kape niya. Tahimik, walang karaniwang good morning o kahit isang sulyap man lang. Umupo si Angelina sa tapat niya. Sinandok ang sinangag, itlog at longganisa pero wala siyang gana. Mas mabigat pa sa tiyan niya ang katahimikang bumabalot sa kanila. Pinagmasdan niya si Leo. Suot pa rin ang maayos niyang polo kahit sa bahay. Palaging maayos, palaging kontrolado. Pero ngayon, may kung anong pagod sa kanyang mga mata. At ang ngiti nito'y wala. Leo? Mahina niyang sabi. Halos hindi marinig sa pagitan ng tunog ng kutsara at pinggan. Napapansin ko na wala kang imik. May problema ba tayo? Bahagyang tumigil sa pagbabasa si Leo. Lumingon sa kanya pero hindi nagtagal ang titig. Pagod lang ako. Madami ring iniisip sa kumpanya. Mag-impake ka na kapag tapos ka ng kumain. Babalik na tayo sa villa. Tumango si Angelina. Hindi niya alam kung bakit, pero para bang may pader sa kanilang pagitan. Isang bagay na hindi kayang gibain ng kasal, ng pangalan o ng responsibilidad. Hindi niya maintindihan kung dahil ba ito sa arranged marriage o dahil may hindi sinasabi si Leo. Bago magtanghali, nag-impake na siya ng gamit at uuwi na sila sa bahay ng mga Montefalco. Sa laki ng villa, halos hindi mo iisipin kung nakikita pa ba silang buong pamilya. Dahil sa laki nito, baka minsan lang silang magkita-kita at pare-pareho silang busy sa kanya-kanyang trabaho. Pero hindi niya inaasahan na ang taong kinaiinisan niya ang lagi niyang makikita sa villa, si Liam.
Habang paakyat siya sa kanilang kwarto, ay nakasandal ito sa may gilid ng hagdan at nakangisi nang makita si Angelina. Bago pa ito makalagpas sa kanya, tinanong na niya ito. "Nasarapan ka ba kagabi?" Tanong ni Liam sa kanya habang siya'y paakyat. "Anong problema mo sa akin? Bakit ganyan kang magtanong?" "Well, naisip ko lang kung kaya ka bang paligayahin ng kapatid ko. Wala kang pakialam." Lumapit pa ng bahagya si Liam at hinaplos ang kaunting hibla ng buhok niya. "Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nakita ng kapatid ko sa'yo. Bakit kailangan niyang magtiis? You don't even know me." Matigas na sagot ni Angelina habang nakatitig siya kay Liam. "Exactly. Pero enough na sa akin ang makita na kaya mo magpakasal sa lalaking halos hindi mo naman kilala. Para lang sa, anong tawag doon? Tama, money. Wala kang alam, Liam. Hindi ako ganun." "Then prove it. Dahil para sa akin, isa ka lang sa libu-libong babaeng naghahabol sa apelyidong Montefalco." Isang sampalang dumapo sa mukha ng binata. Sa sobrang pagkapiko ni Angelina sa narinig, hindi niya na napigilan. Ngunit parang baliwala lang ito sa binata. Kita dito na parang natutuwa pa at nakapang-asar na naman ito. "Stop it." Isang malamig na boses ang nagpahinto sa mainit na tinginan nilang dalawa, si Leo. Agad na umakyat ng hagdanan si Angelina at sinarado ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Naiwanan ng kambal sa labas ngunit ang masakit, hindi man lang siya ipinagtanggol ni Leo. Wala siyang narinig na anuman tungkol sa nangyari. Hindi man lang nito kinausap si Liam, kahit narinig naman ito ang sinabi ni Liam sa kanya. Ang huling natandaan lang niya ay ang paghagalpakan ng dalawa sa bagay na hindi niya malaman kung ano. Tahimik ang gabi sa Montefalco Villa. Isang uri ng katahimikang tila sumusupil sa damdamin ni Angelina. Simula nang tumuntong siya sa bahay na yon, pakiramdam niya isa siyang panauhin sa sariling tahanan. Gabi-gabi, paulit-ulit ang tanawin. Kumakain silang magkasama ni Leo sa mahabang dining table. Pero ni minsan, hindi naging masaya ang hapunan. Laging maigsi ang sagutan, pormal ang tono, at pagkatapos, agad na magpapaalam si Leo. "May ayusin pa ako sa study room." At habang siya'y paakyat sa kwarto, si Leo naman tuloy-tuloy sa study room sa dulo ng pasilyo. Minsan, sumisilip siya sa orasan. 2:00, minsan 3:00 ng madaling araw. Nakabukas pa rin ang ilaw. Hindi na siya umaasa ng sabayang pagtulog. Nasanay na rin siya sa malamig na bahagi ng kama, sa mga gabi ng pag-iisa. Pero iba ang gabing yun. Habang nakahiga si Angelina, nakatalikod sa pintuan at nakasuksok sa ilalim ng kumot, may biglang dumagan sa kama. Marahan, mabigat. Napatigil siya sa paghinga. Hindi niya alam kung nagising siya dahil sa galaw o dahil sa init ng presensyang pumasok sa kwarto. Bahagyang lumubog ang kutsyon sa likuran niya at hindi nagtagal, may braso na dumantay sa kanyang bewang. Mainit, mahigpit at pamilyar. Napakapit siya sa unan. Nag-aalangan kung haharapin ba ang lalaking yumayakap sa kanya. Pero mas pinili niyang manatili sa posisyon. Nakikinig sa bawat paghinga ng taong nasa likod niya. Dumikit pa ito. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang bahagyang gaspang ng balat at ang banayad na halik ng hininga nito sa kanyang batok. Hindi iyon aksidente. May intensyon, may init. Napapikit si Angelina. Hindi siya dapat magpadala. Pero ang katawan niya, tila may sariling isip. Kumakabog ang puso niya. Mabilis na parang tambol. Nang lumapat ang labi nito sa kanyang balikat, bahagyang nanginig ang buo niyang sistema. Hindi iyon halik ng isang estranghero. Ito'y banayad, maalaga, at mas mainit kaysa sa halik ni Leo noong gabi ng kasal nila. Nagpigil siya ng daing nang maramdaman niyang dumulas ang kamay nito mula sa bewang niya, paakyat sa ilalim ng suot niya. Hindi bastos ang kilos, pero puno ng tensyon, puno ng init na matagal niyang itinanggi sa sarili. "Leo?" Mahinang tanong niya na halos pabulong lang. Walang sagot, pero mas humigpit ang yakap. Ang bibig nito'y dumapo sa leeg niya. Dinampian ng banayad na halik. Isang kilabot ang gumapang mula sa batok niya, pababa sa gulugod. Hindi na siya gumalaw. Wala na siyang lakas.
May bahagi ng isip niya na gustong tumanggi, magtanong, pero mas malakas ang bahagi ng katawan niyang sabik sa atensyon, sa init, sa yakap. Ilang saglit pa, naramdaman niya ang chest nitong nakadikit sa likod niya. Matatag, mainit, at doon niya naamoy ang kakaibang bango. Sandalwood, isang uri ng pabangong hindi niya pa naaamoy sa suot ni Leo sa mga nagdaang araw. Napakagat siya sa labi. Hindi ito amoy ng lalaking laging pormal at malamig. Ito ay amoy ng isang lalaking mapusok at masigla. Pumikit siya at pinilit hayaan ng sarili na malunod sa init ng sandaling yun. Pero habang tumatagal ang bawat haplos, habang lalong umiinit ang bawat pagdampi, unti-unting nawawala sa isip niya ang muka ni Leo at unti-unting lumilinaw ang muka ni Liam. Ang mga halik mas mapusok, ang haplos mas agresibo. Bakit si Liam ang naiisip ko? Bulong ng isip ni Angelina habang sinasagad nila ni Leo ang sandaling yun. Ngunit bago pa niya masagot ang tanong na yun, tinangay na siya ng masarap na pakiramdam. Kasabay ng pagsinghap niya ng hangin, naramdaman niyang dumulas ang palad nito sa kanyang braso. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang bagay. Isang maliit na pilat sa balikat ng lalaki. May umbok, parang may umbok. Hindi malakit, hindi halata. Napapikit siyang muli. Maya-maya, unti-unti siyang nakatulog. Nakasuksok sa mga bisig ng isang lalaking hindi niya lubusang kilala. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa. Agad siyang bumangon at tinignan ng paligid. Wala nang presensya, walang bakas, pero naroon pa rin ang banayad na amoy ng sandalwood sa kumot. Niyakap niya iyon. Gustong-gusto niya ang amoy ng asawa sa tuwing nagniniig sila. Napakagat siya sa labi. Halos mapailing. Baka nananaginip lang ako. Bulong niya sa sarili. Kahit ramdam niyang hindi lang basta panaginip ang nangyari. Lumabas siya ng kwarto at tumuloy sa walk-in closet. Doon niya nadatnan si Leo. Bagong paligo. Nakatapi pa habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Good morning. Bati nito na kaswalang tono. Pilit na ngumiti pero ramdam pa rin ang pader sa pagitan nila na nawawala lang na parang magic kapag sumasapit ang gabi. Good morning. Tugon niya sa bahagyang garalgalang boses. Hindi siya makatingin ng diretso pero napansin niya ang balikat nito. Malinis, makinis, walang bakas ng pilat. Hindi siya mapakali. Nilapitan niya ito, walang pag-aalinlangan. Pwede ba? Tanong niya, sabay dampi ng daliri sa balikat ng lalaki. Pilit niyang hinanap ang pilat pero wala. Napakunot noo si Leo. May problema ba? Wala, akala ko lang. Hindi na niya natapos. Nagkatinginan sila. Si Leo may bahagyang pagtataka sa mga mata. Si Angelina naman, litong-lito. Alam niya kung anong nakita niya ng gabing yun. Nananaginip lang ba ako? Pero hindi. Alam ko kung anong nakita ko. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang abala si Doña Emilia sa pag-aalaga ng mga halaman at abala si Don Ronaldo sa telepono, sinamantala ni Angelina ang katahimikan sa Montefalco Villa para gawin ang isang bagay na matagal niya nang kinikimkim, ang magsiyasat. Simula ng gabing may mainit na presensyang yumakap sa kanya sa kama, hindi na siya mapalagay. May pilat na nakita siya sa balikat ng lalaking yun. Nawala kay Leo kinaumagahan at ang amoy, sandalwood, matapang at lalaking lalaki. Ngunit mas malakas pa roon ang kutob niya. May mali, may itinatago, kaya heto siya ngayon sa harap ng pintuan ng silid ni Liam. Huminga siya ng malalim bago pinihit ang doorknob. Wala siyang kasiguraduhan kung dapat ba niya itong ginagawa, pero mas nangingibabaw ang kagustuhang malaman ng katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kwarto ni Liam halatang hindi lang basta pansamantalang tinutuluyan. Maaliwalas pero may pagka-dark aesthetic. Gray na pader, black headboard, minimalist na design, may mga libro sa shelf, isang electric guitar sa sulok, at may whiskey decanter sa gilid ng nightstand. Maayos pero may bahid ng rebelde. At sa ere, nandoon ulit ang pamilyar na amoy. Sandalwood. Tahimik siyang naglakad papunta sa closet. Hinila niya ang sliding door.
At parang museum piece ang ayos ng mga suit. Naka-color coordination pa. Puro dark shades, gray, navy, black. Impeccable taste. Isa-isa niyang sinuyod ang mga bulsa. Sa pangalawang coat, may nakapa siyang manipis na card. Hinugot niya ito. Hotel do Majestic. Kumunot ang noo niya. Yun ang hotel kung saan sila ni Leo nag-check-in matapos ang kasal. Bakit may keycard si Liam mula roon? Bago pa man niya maiproseso ang lahat, biglang may boses na pumunit sa katahimikan. Mukhang may nahanap kang interesante, Mrs. Montefalco. Napalingon siya, si Liam, nasa may pintuan. Nakasandal, nakasuot lang ng puting shirt at plain pajama. Magulo ng bahagya ang buhok, halitang bagong gising. May hawak siyang tasa ng kape at may mapang-asar ng ngiti sa labi. Halos mabitiwan ni Angelina ang keycard sa gulat. Ano ginagawa mo dito? Usisa niya. Sinubukang itago ang pagkabigla. Tanong ko rin yan sa'yo. Pero sa sitwasyong to, mukhang mas marami kang kailangang ipaliwanag. Lumapit siya. Mabagal ang lakad. Para bang sinusukat ang distansya nila. Hindi nagpatinag si Angelina. Nagkakamali ka. Wala akong ginagawang masama. Tinuro ni Liam ang keycard na hawak niya. Talaga lang? So, nag-window shopping ka ng hotel memorabilia sa jacket ko habang nasa loob ng kwarto ko? I am not going to buy your reason, Mrs. Montefalco. Ito, nahanap ko lang. Alam ko, hinahalukay mo nga ang closet ko eh. Ikaw na ba si Nancy Drew ng detective? Ngumisi si Liam. Pwede ba Liam, huwag mong gawing biro to? Pero napansin niyang hindi umaatras ang lalaki. Sa halip, lalong lumapit. Ngayon ay ilang pulgada na lang ang kanilang pagitan. Ang mukha niya'y masyadong malapit at yung titig niya parang may gustong basahin sa kanya. Mukhang bothered ka, tell me. Ano? O sino ang gumugulo sa isip mo? Bulong ni Liam. Pero nagsimula nang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May parte sa kanya na gustong umatras. Pero may parte ring nananatili. Ang lalim ng titig ni Liam. Para bang sinisilip ang kaluluwa niya. Nagtagal ang katahimikan. Hanggang sa idinikit ni Liam ang palad niya sa dingding sa tabi ng ulo ni Angelina. Nilapit niya pa ang mukha niya. Halos magdikit na ang labi nila. Gusto ko lang malaman kung bakit may keycard ka sa mismong hotel namin ni Leo. Hindi ako sumasagot ng walang kakwenta-kwentang tanong. Bulong ni Liam. Mababa ang tinig. Pero paano kung ako nga ang nandoon? Parang napako sa kinatatayuan si Angelina. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Ang hininga niya ay biglang bumigat. Paano kung ako ang pumupuno sa mga gabi mo? Paano kung ako ang hinahanap ng katawan mo't hindi pala si Leo? Napalunok si Angelina. Paano nga kung si Liam ang nakakasama niya at ang nagpapainit sa kanya ng gabi-gabi? Hindi pwedeng mangyari yun. Imposible. Hindi magagawa ni Leo ang mga ganoong bagay. Isa pa, nature na ni Liam ang ganito. Alam na alam talaga ni Liam kung paano siya nito gigilin at buwisitin. Magaling siya dito. Naisip ni Angelina. Pero agad naman siyang sumagot. Pwede ba? Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Lalapit pa sana si Liam pero bigla siyang umatras at umiwas sa mga tingin ni Liam. Careful, Mrs. Montefalco. Dig too deep and you might get burned. Umalis ito't iniwan si Angelina sa loob ng kwarto na tila isang krimen lang ang nasaksihan. Pero hindi ito isang krimen. Ito'y isang babala o isang paanyaya. Hindi alam ni Angelina kung alin doon ang totoo. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na siya mapakali. Iba ang sinasabi ng kanyang puso at isip. Nagtatalo ang mga ito at hindi mapakali. May mga bagay na gustong alamin na hindi niya malaman kung makakaya pa ba niyang tuklasin. Sa Montefalco Dining Hall, mamahali ng pagkaing nakahain. Steak na tinimplahan ng truffle oil, asparagus na parang iniluto ng chef sa 5 Michelin stars, at isang bote ng red wine. Nakaupo si Angelina sa tabi ni Leo, pero parang may invisible na pader sa kanilang pagitan. Nakaayos ang buhok niya, suot ang simpleng pastel na dress at pilit na ngumiti kahit ramdam niyang may tensyon sa hangin. Angelina, simula ni Don Ronaldo habang pinapahid ng panyo
ang gilid ng labi. Kailan niyo balak magkaanak? Nalaglag ang tinidor ni Angelina sa pagkagulat. Po? Hindi ba't kasal na kayo? Hindi ko naman sinasabing agad-agad pero ang Montefalco ay nangangailangan ng tagapagmana. Natahimik ang buong mesa. Si Doña Emilia nakataas ang kilay. Inirapan siya nito. Si Leo naman, abalang-abala sa paghiwa ng steak. Parang walang narinig. Hindi pa po namin napag-uusapan yan. Sagot ni Angelina. Tss, singit ni Doña Emilia. Kung ganyan lang din ang kilos mo. Aba, baka hindi talaga kayo magkaanak. Nakabuka ang siko mo habang kumakain. Hindi ka ba tinuruan ng ina mo ng proper etiquette? Napakagatlabi si Angelina. Pasensya na po, baka po hindi ako kasing bihasa sa fine dining tulad niyo, Donya. Emilia, biglang sabi ni Don Ronaldo. Enough, let her speak. Nagpigil ng buntong hininga si Angelina, pero ramdam niya ang pagsisikip ng dibdib. Mabait si Leo sa harap ng ibang tao, o at least hindi siya kinokontrata, pero wala itong effort na ipagtatanggol siya. Bago pa man siya makasagot ulit, biglang nagsalita si Leo. Actually, I'll be going to Singapore next week for a business trip. Napakunot noo si Don Ronaldo. That's rather sudden. May opportunity for expansion. Sagot ni Leo, malamig at walang emosyon. Baka umabot ng 1 buwan. Leo, hindi niya ito mapigilang tawagin. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi naman kailangan. Hindi siya tiningnan ng asawa na sagot nito. Parang sinuntok ang puso ni Angelina. Wala na nga silang tunay na ugnayan bilang mag-asawa. Pero hindi niya inakalang ganun siya kabaliwala sa mga plano nito. Kung ganun, sabat ni Liam na tahimik lang kanina habang abalang iniikot-ikot ang wine sa baso. Ako na lang ang magbabantay kay Angelina habang wala ka. Baka mabagot siya. Napalingon sa kanya ang buong mesa. Napangiti si Liam, yung tipong nakakaloko pero may tikas. Si Don Ronaldo parang hindi sigurado kung matutuwa o maiinis. Well, that's considerate of you, Liam. Ani Don Ronaldo. Anything for family. Sagot nito't pasimpleng tumingin kay Angelina. Parang may ipinapahiwatig. Kinagabihan, habang nagbibihis si Angelina sa loob ng banyo, napansin niyang may bagong toothbrush sa tabi ng kanya. Blue, parehong kulay ng polo na madalas isuot ni Liam. Yung navy blue na fitted at palaging may faint sandalwood scent. Napalunok siya. Hindi to akin at lalong hindi to kay Leo. Bumukas ang pinto sa kwarto. Mabilis siyang lumabas ng banyo, suot ang manipis na cotton na pajama at tank top. Nandoon si Liam, nakaupo sa dulo ng kama. Hawak-hawak ang remote at nanonood ng sports highlights sa TV. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ni Kuya na aalis siya? Pumayag si Dad na ako raw ang magbabantay sa'yo. So, I move in. Napahawak siya sa gilid ng noo. Hindi mo kailangang, shh, sabat ni Liam. Relax, wala naman akong balak gawin. Maliban na lang kung gusto mo. Namula si Angelina. Hindi ka nakakatawa. Hindi naman ako nagbibiro. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos magpalit si Liam ng puting shirt at pajama pants, sabay silang natulog sa iisang kama na may malaking unan sa gitna bilang divider. Pero madaling araw na nang magising si Angelina dahil naramdaman niyang may humahawak sa kanyang bewang. Mainit ang katawan, mabigat ang braso at amoy sandalwood. Unti-unti siyang lumingon. Half asleep ang lalaki nasa likod niya, nakayakap. Leo? Bulong niya dahil alam niyang si Leo lang ang yumayakap sa kanya ng ganun. Hindi ito kumibo, pero nang gumalaw ito, lumantad ang isang maliit na peklat sa balikat. Pamilyar. Pinikit niya ang mata. Hindi alam kung dapat siyang matakot. Ito yung peklat na nakapako nung isang gabi Bulong niya sa sarili. Muli siyang dumilat at humarap dahan-dahan sa binata. Inilapit niya ang kanyang 2 daliri sa balikat ng lalaki upang masiguro niyang ito nga iyon at hindi lang siya namamalikmata. Ngunit hindi pa ito nakakasayad sa balikat ni Liam nang magulat siya sa monotone na boses nito. Matulog ka na. Ikaw din baka magsisi ka. Ang kamay mo kasi kung saan-saan pumupunta. Sagot ni Angelina.
Pinagpagpa nito ang mga unan sa tabi at ulunan niya. Alam niyang pinababantayan siya ni Leo dito. Pero hindi ba niya malaman sa sarili niya kung bakit kailangan niyang sundin ang mga ito? Lalo pa ang hayaang tabihan siya ng lalaki. Muling bumalik ang alaala ng una nilang pagtatabi sa kama ni Liam at ang mainit nilang tagpo sa bar. Ganun pa din ang build ng katawan ng lalaking ito. Maganda pa din at kaaya-aya. Matikas at lalaking lalaki. "Are you fantasizing about me?" Muling hirit ni Liam. Nagulat si Angelina nang makitang titig na titig ang lalaki sa kanya na namimilog ang mga mata. Nag-init ang kanyang muka at daglian itong tumalikod dito at nagtalukbong. Dama niya ang pagkapahiya sa sarili. Hindi niya malaman kung bakit ba siya nag-iisip ng kung ano-ano between Liam at sa naturingang asawa. At hindi niya rin lubos maisip kung bakit pumapasok sa isip niyang posibleng si Liam ang lalaking nakakasama niya. Buong magdamag, tila galit ang kalangitan. Mula sa balkonahe ng Montefalco Villa, kita ni Angelina ang pagbagsak ng ulan na parang may kinikimkim na hinanakit. Ang mga puno sa hardin ay tila yuyuko na sa lakas ng hangin at bawat kulog ay parang sigaw ng langit. Walang ibang tunog kundi ang paulit-ulit na lagaslas ng ulan at kalampag ng mga bintana. Signal number 3. Ani Liam, dumungaw mula sa hallway. Basang-basa pa ang buhok mula sa pagtakbo sa labas para tingnan ng generator. At walang kuryente. Great. Nasa ilalim ng kumot si Angelina sa sofa. Nakabalot sa isang oversized hoodie na hindi niya alam kung kay Leo ba talaga, pero masyadong pamilyar ang amoy. Sandalwood. Ayaw bang gumana ng generator? Tanong niya habang hinigpitan ng pagkakayakap sa sarili. Short circuit. Battery lights na lang tayo. Perfect. Trap in a mansion with a snarky twin during a typhoon. Naiinis na sabi ni Angelina. Hindi ako snarky, charming ako. Ask around. Sagot ni Liam, sabay upo sa tabi niya sa sofa. May wine ka ba dyan? Natawa si Angelina. May natirang red wine sa minibar, pero parang isa lang. Sharing is caring. Ani Liam habang kinuha ang wine glass at uminom. Unless ayaw mo magka-moment tayo. Kanina pa nga eh. Sabay ngiti ni Angelina pero may bahid ng sarkasmo. Tahimik saglit. Ang liwanag mula sa maliit na lamp sumasayaw sa mukha nilang dalawa. Mahinang nagpatugtog si Liam ng music mula sa phone niyang may kaunting battery pa. Jazz, yung tipong parang pang lounge sa isang old hotel. Ikaw ba, Angelina? Naniniwala ka sa soulmate? Siguro. Pero hindi ko alam kung naniniwala pa ako pagkatapos ng kasal ko. Hindi ko nga alam kung sino ang mas malas sa inyo ni Leo. Bulong ni Liam, pero sapat para marinig niya. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Liam, pero hindi niya na binawi ang sinabi. Basta, minsan kahit maganda ang papel sa mata ng lahat, hindi ibig sabihin nun tama na. Lumapit ng kaunti si Liam. Ang kanang kamay niya, dumapo sa ibabaw ng throw pillow na nasa pagitan nila. Hindi sila nag-uusap, pero nagsisigawan ng kanilang mga mata. Muli siyang nagsalita, mas mahina at parang mas personal. You deserve someone who actually sees you. Ang tibok ng puso ni Angelina ay parang doble ang bilis. Hindi siya sigurado kung dahil sa wine o sa lamig o dahil sa mga mata ni Liam na parang nakikita siya ng buo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya ulit. Pero sa halip na sagutin, napalunok lang si Liam. Wala, lasing lang siguro ako ngayon. Anyway, bagay sa'yo ang oversized hoodie mo ah. Pag-iiba nito ng topic, samantalang si Angelina, hindi siya tumawa, hindi rin siya umalis. Sa halip, dahan-dahan siyang huminga. Parang tinitimbang kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, tumigil ang ulan. Tahimik, masyadong tahimik. Liam leaned in, mabagal, mainit ang hininga niya. At ramdam ni Angelina ang tensyon sa hangin. Ang mukha nila, ilang pulgada na lang ang layo. Kung gusto niya pwede siyang lumayo pero hindi siya gumalaw. Angelina? Dumampi ang palad ni Liam sa gilid ng mukha niya. Mainit, mabigat, mapanlikha. Parang alam na nito ang kiliti ng bawat pulgada ng balat niya. Pwede ba kitang halikan?
Tanong ni Liam. Diretso at walang halong biro. Nagtagal ang sagot ni Angelina. Pero sa dulo, pumikit siya at hindi yun pagsang-ayon pero hindi rin pagtanggi. At sa sandaling yun, marahang dumampi ang labi ni Liam sa kanya. Mainit, banayad at masyadong totoo para maging isang pagkakamali muli. Tumigil ang mundo. Uminit ang paligid. Ang paghalik niya ay walang pagmamadali, walang yabang, pero may damdaming pilit ikinukubli. Bumilis ang paghinga ni Angelina at bago pa niya matanong ang sarili kung anong ginagawa niya, lumalim ang halik. Ang kamay ni Liam dumausdos pababa sa kanyang batok at napapikit siya. Napaungol ng bahagya sa gulat sa sariling reaksyon. Pero biglang umandar ang generator. Kasunod nun, nagring ang cellphone ni Angelina. Video call si Karen. Putik, sabay atras ni Liam. Umupo ulit pero ang muka parang nasunog sa sarili niyang ginawa. Si Angelina habol ang hininga. Inayos ang buhok at tinanggap ang pagtawag. Girl, grabe dito sa Maynila, parang end of the world. Kamusta kayo dyan? Sigaw ni Karen habang naglalakad sa dilim. May flashlight sa muka. Napatingin sa screen si Karen. Wait lang, bakit may lalaki sa likod mo? Ngumiti si Liam, kunwari walang nangyari. Hi Karen, emergency babysitting lang habang wala si kuya. Uy, parang may something kayong dalawa. Angelina, bakit pulang-pula ka? Matutulog na ako Karen, bye. Sabay end call ni Angelina. Habang natatawa pero halatang kinabahan, tumingin si Liam sa kanya. Sorry, para saan? Tanong ni Angelina pero hindi rin siya makatingin ng direkta. Para dito. Tinuro niya ang espasyo sa kanilang pagitan. Saglit silang natahimik. Para sa kanilang mga mata, walang nagsisisi. Para kay Angelina, nadagdagan na naman ang isang mali na hindi niya maituturing na mali. Nahuhulog na siya sa lalaking unang pinaubayan niya ang sarili. Kung hanggang kailan hindi niya alam, pero ang mga halik na yon ang nagbukas ng isang sana. Sana pwede pa sa gitna ng sitwasyong bawal na pala. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin para kay Angelina. Hindi na tulad ng dati ang pakikitungo sa kanya ni Liam. Wala na ang sarkastikong biro, ang malamig na tingin, o ang tahimik na paglayo tuwing nagkakasalubong sila sa hallway ng bahay. Sa halip, mas naging magaan ang bawat pagkikita nila. Isang hapon habang nasa veranda si Angelina, hawak ang tasa ng tsaa, lumapit si Liam. May dala itong tray ng sliced fruit at tinapay. Hindi ka pa kumakain, di ba? Nagulat si Angelina, pero ngumiti siya. Salamat. May halong kilig sa bawat bato ng salita. Tahimik silang kumain sa tabi ng isa't isa. Walang tensyon, walang sapilitang usapan. Tanging ang simoy ng hangin at ang mga huni ng ibon ang naging musika ng kanilang katahimikan. Ang presensya ni Liam ay nagmimistulang parang pahinga niya na ngayon. Ang amoy ng katawan nito kahit malayo, nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso. Nakakapanibago ka ngayon, ani Angelina habang nakatingin sa paligid. Napangiti si Liam. Bakit? Dahil hindi kita inaaway? Tumango si Angelina, napatawan ng kaunti. Oo, hindi ko alam pero parang mas magaan ang loob ko sa'yo ngayon. Tumingin si Liam sa kanya. Seryoso ang mga mata. Alam kong hindi naging madali para sa'yo ang lahat. Pero habang wala si Leo, gusto kong malaman mong hindi kita kaaway dito. Napalunok si Angelina. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero may kakaibang init sa puso niya ang unti-unting bumabalot. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit alam niyang dapat ay mailap siya kay Liam, ramdam niyang ligtas siya kapag ito ang kasama. Sumandal si Liam sa likod ng upuan at tumingin sa malayo. Ang araw, unti-unting lumulubog. Alam mo, biglang sabi ni Liam, nung mga bata kami ni Leo, lagi kami nag-aaway pero sa dulo, lagi siyang nananalo. Talaga? Hindi ko ma-imagine si Leo na nakikipag-away. Tumawa si Liam, bahagyang iling habang inaalala ang nakaraan. Matigas ang ulo noon ni Leo. Lagi siyang may gustong patunayan, pero hindi ko maikakaila. Magaling siya sa maraming bagay. Minsan, parang gusto kong patunayan na kaya ko rin, pero laging siya ang bida. Naiinggit ka ba sa asawa ko?
Hindi lang minsan. Sagot ni Liam ng diretso. Pero mas higit doon. Kapatid ko pa rin siya. Sa kabila ng lahat, mahal ko si Leo. Kaya siguro kahit hindi tayo nagsimula ng maayos, gusto kong bumawi sa'yo. Napangiti si Angelina at pinagmasdan nila ang paglubog ng araw. Napaka-romantic ng tagpong yun. Gusto niya ang ideya na kasama niya ang asawa sa mga ganitong pagkakataon. Pero sa sulok ng puso niya, alam niyang higit pa sa asawa ang presensya ni Liam. Tahimik ang buong bahay nang sumapit ang gabi. Nasa kusina si Angelina at naghihiwa ng gulay nang biglang madulas ang kutsilyo. Aray! Agad dumating si Liam. Anong nangyari? Nasugatan ako. Lumapit si Liam. Kinuha ang kamay niya at binanlawan sa lababo. Tiisin mo muna. Lalagyan ko ng gamot. Habang marahang ginagamot ni Liam ang sugat niya, napatitig si Angelina sa kanya. Tahimik lang ito. Maingat at seryoso ang muka. Bakas na bakas ang labis na pag-aalala. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang softer side ng bruskong lalaki na nasa harapan. Hindi na ito ang bully at walang modong lalaki na nakilala niya. Kita dito ang kakaibang Liam, mapagmahal, maalalahanin at maalaga. Sa hindi niya inaasahan, parang unti-unting lumalambot ang loob niya. Hindi na siya nakakaramdam ng galit o inis dito. Huwag ka nang mag-alala, salamat. Mahina niyang bulong. Sa susunod mag-iingat ka. Tumingin si Liam sa kanya at bahagyang umiti. Ayokong nakikita kang nasasaktan. Ikinabigla nito ang biglang pagtangan sa kanya ng lalaki na parang bata. Hoy, ibaba mo ko! Natatawang pagtapik pa sa balikat ni Liam. Dahil sugat-sugat ka na ako nang magluluto para sa atin. Ang OA mo sa sugat-sugat, daplis lang to, no? Sit back and relax. I got you, baby. Natahimik si Angelina. Gustong tumalo ng puso niya sa malambing ng mga salita ni Liam. Ramdam niya ang senseridad sa boses nito. Hindi na ito ang palaban at sarkastikong unang nakilala niya. Sa ilalim ng kanyang mapanuksong ngiti at matalim na pananalita noon, may puso rin pala ito. Pusong mas malaki pa sa inaasahan niya. Puso na mukhang masarap mahalin. Ilang araw ang lumipas at sa gitna ng pagkagulo ng isip ni Angelina, dumating ang isang hindi inaasahan. 3 beses siyang nahilo. 2 araw na siyang hindi dinadatnan, kaya't napilitan siyang bumili ng PT. Tumagal ng ilang minuto habang nakatitig siya sa 2 guhit sa plastic strip. Buntis siya. Napahawak siya sa tiyan niya. Diyos ko, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Gusto niyang umiti, pero may bahid ng luha sa mga mata niya. Leo? Bulong niya. Pagbalik ni Leo sa bahay, agad niya itong kinausap. Leo, may sasabihin ako. Napalingon ng lalaki. Bahagyang ngumiti, pero nawalan agad ng kulay ang mukha niya nang marinig ang sumunod. Buntis ako. Nanlaki ang mata ni Leo. Ano? Positive ang test. Hindi pa ako nagpapatingin sa OB pero I'm sure. Hindi agad nakasagot si Leo. Kumurap lang siya ilang ulit, tsaka tumingin sa gilid. I just need a moment. Tumalikod siya at sa unang pagkakataon, hindi si Leo ang mahinahon. Hindi siya ang compose. Para siyang batang hindi alam ang susunod na hakbang. Natakot si Angelina. Nag-asawa siya pero para bang hindi pabor si Leo sa pagkakaroon ng anak mula sa kanya. Hindi niya maramdaman ang suporta nito. Gabi na. Malamig ang hangin sa buong mansyon. Habang papalapit si Angelina sa hallway, narinig niya ang mahihinang boses sa likod ng saradong pinto ng opisina ni Liam. Hindi mo na to kayang itago pa. Boses ni Liam, garalgal at may galit. Kukunin ko na ang dapat ay sa akin. Aminin mo na ang lahat. Hindi pwede, Liam. Alam mo yan. Sagot ni Leo, mas bababa pero puno ng tensyon. Sabihin mo na sa kanya. She has the right to know. Sabi ni Liam kay Leo. Hindi mo na iintindihan. Madiin na sagot ni Leo habang nakatingin sa kanya ito ng matalim. Kung malaman niya, magbabago ang lahat at dapat alam mo yan. Nag-aalalang sabi ni Leo at hindi ito mapakali kung anong dapat nilang gawin. Ano to? Tanong ni Angelina sa sarili. Anong tinatago nila? Hindi niya na kayang pakinggan. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto tsaka tumitig sa dalawa. Anong meron dito? Bakit ang taas ng mga boses ninyo?
Step out, Angelina. You are not supposed to be here. Usapan naming magkapatid to. Habang titig na titig si Leo palihim sa kapatid na si Liam, may pagbabanta. No, you stay here. Galit na ganti ni Liam kay Leo. Para bang nasa gitna si Angelina ng dalawang nag-uumpugang bato. Anong nangyari sa inyo? Anong pinagtatalunan nyo? May tinatago ba kayo? Mabuti naman at nandyan ka. Tama ka, marami kaming tinatago. Sagot ni Liam na tumigas ang panga. Lumapit ng bahagya. Pero may isa kang dapat maintindihan, Angelina. Ano? Tanong ni Angelina na parang naguguluhan at may halong kaba. Hindi niya malaman kung anong dapat niyang isipin. Mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lamang niyang sariling nasa loob na ng living room. Tulala sa bawat isa. Naghihintay kung sino ang unang magsasalita. Nakaupo si Angelina sa maliit na sofa at kaharap ang lalaking pinakasalan niya. Si Leo. Nakayuko si Leo at tila nahihiyang bata. Hindi ang seryosong Montifalco na kinikilala ng lahat. Samantalang si Liam nakatayo sa gilid habang nakasandal sa pader at nakatitig ng diretso sa kanilang dalawa na malakas ang loob, tila ba naghihintay ng isang paghatol. Angelina. Mahina ang boses ni Leo, halos parang pakiusap. Sabihin mo ang totoo, Leo. Mariin niyang utos. Huminga ng malalim si Leo, parang nagsasanay bago lumusong sa gyera. Hindi ako straight. What? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Angelina. What do you mean? Hindi niya alam kung ba't niya iyon tinanong pa o sadyang hindi lang ma-absorb ng sarili kung anong narinig mula sa tinuring na asawa. For God's sake, Angelina, ano pa bang pag-amin ang gusto mo? Hindi ako straight. Ay magay bakla, bading. Hindi totoong lalaki. Nasinabayan ng paghagulgol ni Leo. I'm so sorry. Hindi ko sadya. Hindi ko to ginusto. Walang may gusto, Angelina. Believe me. Tuloy-tuloy na pag-amin ni Leo na para bang buong buhay niya, ngayon lang siya naging totoo sa sarili. May minahal akong lalaki noon, si Frankie. Isang pianist sa Paris. Pero pinutol ko ang lahat nang malaman kong ipapakasal ako sa'yo. Pero nagkabalikan kami. Binalikan ko siya. Kaya umalis ulit ako nung nakaraan. Pinilit kong mahalin ka pero hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Isipin pa lang na may mangyari sa atin parang ikamamatay ko. Magdikit pa lang tayo parang feeling ko sasabog na ako. Patawarin mo ko, Angelina. Sa lahat-lahat pero ito ang totoo. Patawad? Naririnig mo ba ang sarili mo, Leo? Bakla ka at kinasal ka sa akin at ngayon buntis ako. Paano mo ngayon ipapaliwanag sa akin na bakla ka sa tuwing magkasama tayo ginagawa natin ang bagay na yun sa buong magdamag? Tapos ngayong nalaman mong buntis ako sasabihin mo sorry? Anong akala mo sa akin? Laruan? Paanakan? Anytime pwede mong buntisin at takbuhan? Gawa ng istorya na hindi ako mahal dahil bakla ka? You're getting unreasonable. Stop this craziness, Leo. Please. Napahawak si Angelina sa dibdib. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig sa asawa. Pinaiikot mo ko? Pero bakit? Tumitig si Leo sa kanya. Tila napipilitan sa sariling katotohanan. Because I didn't want to disappoint my dad. Paano mo ipapaliwanag tong dinadala ko sa pinagsasasabi mo? Buntis ako, Leo. At anak mo ang dinadala ko. Ako ang ama ng dinadala mo, Angelina. Mahina pero buong buo ang boses na narinig niya ito mula kay Liam. Parang nawala ang lahat ng lakas na meron siya sa narinig mula sa lalaki. Gusto niya na lang sumabog at maglaho ng mga oras na yun. Anong pinagsasasabi ninyo? Gustong-gusto niyang magwala at magalit pero hindi niya magawa. Si Liam, siya ang nagalok na magpalit na lang kami tuwing gabi. Sinabi niyang siya na raw ang bahala sa bedroom part. Utal-utal na paliwanag ni Leo. Bumigat ang hangin sa kanilang pagitan. Parang umikot ang buong mundo ni Angelina. Bedroom part? Ginawa niyong transaksyon ng sarili kong katawan? Hindi sa ganun. Napalunok si Leo. Pero ganun ang lumalabas. Sigaw niya, halos mag-hysterical. Ipinasa mo ko sa kapatid mo na parang... Hindi niya na tinuloy. Ramdam niyang sasabog na siya. Galit, lungkot, pagkasuklam ang nararamdaman niya. Lumuluha na si Leo. I'm so sorry. Akala ko kakayanin kong panindigan ang kasal natin. Akala ko, baka sakaling matutunan kong mahalin ka bilang babae, bilang asawa. Pero, isang tanong, isang sagot.
Singit ni Angelina. Nanlalambot ang tuhod. Sino? Sino yung kasama ko sa kama gabi-gabi? Si Liam ba? Gusto kong marinig sa bibig mo. Sa isip niya, nagbabaka sakaling nagbibiro lang sila. Isang prank na kailangan niyang lagpasan. Isang huling pagkakataon para bawiin nila ang lahat ng sinabi nila. Lumapit si Liam sa harap ni Angelina. Angelina. Tumayo si Angelina at nanginginig sa galit. Sagutin mo ang tanong ko, Liam. Oo, hindi lang. Gusto ko lang klaro. Ikaw ba talaga ang kasama ko sa gabi-gabi? Sumagot ka. Parang awa mo na. Gusto kong marinig. Gusto kong marinig kung paano niyo ako niloko. Kung paano niyo ako pinaglaruan. Aminin mo. Aminin mo sa harap ko. Sinubukan ni Liam na pakalmahin si Angelina. Hinawakan niya ang kamay ni Angelina. Ramdam ni Angelina ang init ng palad nito at alam niyang nagsusumamo ito. Ako ang kasama mo gabi-gabi. Ako din ang ama ng batang dinadala mo. Pero sa kabila ng lahat ng kasinungalingang to, isa lang ang totoo na sana paniwalaan mo, Angelina. Napatingin naman si Angelina sa kanya habang pumapatak ang kanyang mga luha. Minahal kita, sabi ni Liam, matigas pero may pagkapilas. Hindi ito laro. Hindi kita nilapitan para saktan. Sinimulan ko to bilang kasinungalingan. Pero natapos itong totoo. Gusto kong malaman mo na minahal kita noon pa man. Umpisa pa lang, remember? Totoo? Akala mo ba maniniwala pa ako sa sinasabi mong mahal mo ko? Pagkatapos niyo akong lokohing dalawa? Oo, mahal kita, Angelina. Maniwala ka sa akin. Simula pa lang na may mangyari sa atin sa hotel, ikaw na ang laman ng isip ko. Nagkataon lang na si Leo ang pinakasalan mo. Pero ako talaga ang totoong nagmamahal sa'yo. Nag-init ang pisngi ni Angelina. Pero hindi sa kilig, kundi sa gulo ng damdamin. Tama na. Pagod na ako sa drama niyong dalawa. Tumayo siya at lumakad palabas ng silid. Angelina, wait. Tawag ni Liam. Huwag mo kong pigilan, Liam. At huwag kang mag-alala, Leo. Hindi ako magpapasikat sa media, pero hindi rin ako mananahimik. Habang papalayo si Angelina, naiwan sa kwarto ang dalawang lalaking parehong may kasalanan sa puso niya ngayon, wasak na wasak. Pakiramdam niya, pinagsakluban siya ng langit at lupa. At ngayong gabi, sa tahimik na Montefalco Villa, naglaho ang maskara at naiwan ng katotohanang lahat sila ay sugatan. Ilang araw matapos ang revelasyon, kumalat na ang usapan sa buong Montefalco Mansion. Hindi lang usap-usapan, gulo ito, iskandalo. Isang hapong hindi inaasahan, sumabog ang galit ni Don Ronaldo, ang ama ni Leo at Liam. Wala akong anak na sinungaling, sigaw niya habang itinumba ang isang mamahaling vase. Niloko niyo ang pangalan natin, pamilya natin, pangalan ko. Nakatayo lang si Leo na kayuko. Wala siyang lakas para sumagot. Si Liam, tahimik sa isang tabi. Hindi siya natatakot, galit siya. Pero para kay Leo, tinatanggap na lang ang bawat mura. Bakit hindi mo sinabi sa umpisa? Bakit mo pinatulan ng kasal? Bulyaw pa ni Don Ronaldo. Dahil takot akong hindi mo ko matanggap. Dahil mas pinili kong magpanggap kaysa mawalan ng pamilya. May bahid na sakit ang mga salitang binibitiwan ng binata. Tumayo si Doña Emilia. Hawak ang dibdib. Ronaldo, tama na. Hindi natin tumaayos sa galit. Hindi mo naiintindihan, Emilia. Galit na sigaw ni Don Ronaldo. Hindi ko man maiintindihan ngayon, pero anak pa rin natin si Leo. At hindi ko kayang talikuran ng anak ko dahil lang hindi ko gusto ang totoo niyang pagkatao. Tumahimik ang buong sala. Samantala sa kabilang dako ng lungsod, nandoon si Gloria na ina ni Angelina at nanatiling matatag sa tabi ng anak. Nakatira na ngayon si Angelina sa isa sa mga paupahan ni Gloria. Nang ibalita ni Angelina na buntis siya, tahimik lang si Gloria. Hindi ito nagalit. Hindi rin ito nagtaas ng boses. Manaloko ko. Akala ko pagmamahal pero ginamit lang pala ako. Pero may isang totoo sa lahat ng kasinungalingan na yan, anak. Ano ho? Iyang bata sa tiyan mo. Wala siyang kasalanan. At hindi siya kasinungalingan. Isa siyang biyaya. Napaiyak si Angelina. Lahat ng sakit biglang lumuwag sa dibdib niya. Kung gusto mong ituloy yan, ay susuportahan kita. Kung gusto mong lumaban, ay lalaban tayo, nandito lang ako, anak.
Sa unang pagkakataon, ramdam ni Angelina na hindi siya nag-iisa. Isang linggo ang lumipas. Tumunog ang doorbell sa tinutuluyan ni Angelina. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Liam. Hindi inaasahan ni Angelina ang pagbisita ni Liam sa bahay ng kanyang ina. Pero naroon siya, hindi dala ang karaniwang yabang, hindi rin naka-coat o fancy na polo. Nakaputing t-shirt lang siya at denim pants. Mukha siyang totoo. "Pwede ba kitang makausap?" Walang imik si Angelina, pero tumango siya. Umupo sila sa maliit na garden bench. "Alam kong ayaw mo na akong makita. Naiintindihan ko, pero kailangan ko lang sabihin, lahat ng nangyari kasalanan ko. Wala kang ibang pwedeng sisihin kundi sarili ko. Kung kailangan kong lumuhod para sa paniwalaan mo, gagawin ko. Basta paniwalaan mong mahal kita." Napalunok si Angelina. Hindi siya umiyak, hindi siya tumawa. Tinitigan lang niya ang lalaki ngayon lang niya nakitang ganito kababa. "Hindi mo kailangang lumuhod. Ang kailangan mo, Liam, ay panahon at respeto sa desisyon ko." Tumango si Liam. Bagamat bakas ang sakit sa mga mata niya. "Sorry, Angelina. Hindi ko pa kayang magpatawad, pero siguro isang araw. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Gusto kong panagutan kung ano man ang parte ko." Tumingin siya kay Liam. Halos hindi siya makahinga sa dami ng emosyong bumalot sa kanila. "Mahal kita at mahal ko ang magiging anak natin," dagdag ni Liam. Tumingin siya matagal. Hindi na siya galit. Hindi na rin siya sigurado kung kaya pa niyang magmahal ng buo. Pero sa kabila ng lahat, natatakot ako sa lahat ng to sa kasinungalingan sa sarili ko. Bulong ni Angelina. "Andito lang ako, Angelina," ani Liam. "Deserve mo ang taong magmamahal sa'yo. Ang magkaroon ng ama niyang batang dinadala mo." Napalingon si Angelina at napaisip sa sinabi ni Liam. Totoo naman na deserve ng anak niya na may matawag na tatay. Hindi niya dapat dinadamay ang bata sa galit na nararamdaman niya. At mukha si Liam na seryoso. Walang kaplastikan. "Kung iba lang ang mundo natin," bulong ni Angelina. "Kahit magkaiba ang mundo natin, ikaw pa rin ang pipiliin ko't mamahalin." Hindi na siya nakasagot. Parang bumagal ang oras. Malakas ang tibok ng puso nilang dalawa. Hindi na nila kayang itago pa ang kanilang tunay na nararamdaman sa isa't isa. Dahan-dahang lumapit si Liam. Hinawakan siya sa pisngi at ramdam niya ang init ng palad nito. Napatitig siya kay Liam at nakita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Liam sa kanyang pisngi. Hanggang ang mga labi naman niya ang mapusok nitong sinakop. Sa bawat kasinungalingan, may pusong kaya namang magpatawad at maghilom. Sa loob-loob ni Angelina, nasasaktan siya. Alam niyang simula pa lang, may puwang na sa puso niya si Liam, pero nasasaktan siya sa sitwasyon. Sa tulong ng abogado ng pamilya Montefalco, sinimula ng legal proceedings for nullification of marriage. Walang imikan si Leo at Angelina sa courtroom, pero nang matapos ang hearing, lumapit si Leo sa kanya. "Narinig ko na ang sinabi mo sa press, ang pag-amin mo ng katotohanan ng pagkatao mo," ani Angelina. Malamig pero magalang. "At alam kong matagal mo nang gustong sabihin yun. Sorry kung natagalan at nadamay pa kita." Tumango si Angelina. "Okay lang yun. Nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibabalik pa." "Salamat sa lahat, Angelina. At patawad sa hindi ko kayang ibigay," bulong ni Leo. "Minahal kita, Leo, sa sarili kong paraan. Pero hindi lahat ng pagmamahal kailangang manatili." Nagkatinginan sila at sa pagitan ng mga matang pagod na sa laban, naroon ang respeto at ang kapayapaan. Makalipas ang 2 buwan, si Angelina ay masayang nagpapatuloy sa kanyang prenatal journey kasama si Gloria na hindi siya iniwan. At si Liam, wala pa rin silang label, wala pa rin katiyakan. Pero sa bawat prenatal check-up, naroon siya, tahimik, handa at tapat na magmahal sa kanya. "Wala akong hinihiling. Ang gusto ko lang makita kang masaya at mapatunayan na kahit hindi mo sabihin na may lugar pa rin ako sa mundo mo." Hindi sumagot si Angelina, pero sa kanyang tahimik na ngiti, may kasagutang hindi na kailangan ng salita. Lumapit siya kay Liam, sabay hawak sa kamay nito. Mainit ang palad nito, tila nagsasabing nandito ko.
Isang umagang tahimik, dumampi ang malamig na hangin mula sa bundok ng Tagaytay. Tahimik na naglakad si Angelina papunta sa maliit na hardin. Sa paligid may mga bulaklak. Hindi ito mamahalin pero sariwa at makukulay. Walang ingrandeng dekorasyon. Walang mamahaling bulaklak na galing sa ibang bansa. Pero sa bawat hakbang niya sa damuhan, parang may tugtog. Sa dulo ng aisle, nandoon si Liam. Nakasimple lang din siyang barong. May maliit na ngiti sa labi at pagkislap sa mata. Sa wakas, ito na ang araw na pinili nila. Hindi para itago, kundi para itanghal sa liwanag. Ang ganda mo, bulong ni Liam nang tuluyang lumapit si Angelina. Sa wakas, legal na ang pagiging kontrabida ng mukha ko sa buhay mo. Natatawang sagot ng babae, sabay hawak sa kamay nito. Napailing si Liam, pero hindi maitago ang ngiti sa labi. Tumingin siya sa mga mata nito, tsaka mahigpit na hinawakan ang kamay ni Angelina. Kontrabida ka man, ikaw pa rin ang gusto kong kasama sa ending. Mahina, ngunit puno ng damdaming sagot niya. Ang kanilang kasal, pinangunahan ng isang matandang pari na matalik na kaibigan ng yumaong lolo ni Liam. Ang mga bisita, hindi umabot ng 50, puro kaibigan, pamilya, at ilang taong naging bahagi ng paglalakbay nilang magulo at masalimuot. At nang sa wakas, ibinunyag ng pari ang huling linya. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Doon naramdaman ni Angelina ang buong bigat ng salitang iyon, asawa. Hindi dahil ipinilit kundi pinili, at masuyong hinalikan ni Liam sa mga labi si Angelina. Lumipas ang mga buwan at kabuwanan na ni Angelina. Isang madilim na gabi, sumigaw si Angelina mula sa kanilang kwarto. Liam, pumutok na yung panubigan ko. Nagpanik ang lalaki at nagkandarapang sinunggaban ng hospital bag. Suot pa ang tsinelas at muntik pang madulas sa hallway habang binubuhat si Angelina. Pagdating sa hospital, puro dasal at paglalakad sa hallway ang ginagawa niya habang naririnig ang sigaw ng asawa. Ngunit paglabas ng bata, isang malusog na batang lalaki na may makapal na kilay na gaya ng kay Liam, hindi napigilang umiyak ni Liam. Kamukha mo, sabi ni Angelina, pagod na pero nakangiti pa. Hindi kamukha mo yan, mukhang matalino. Natatawang sagot ni Liam. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Leo sa hospital. Naka-jacket lang, nakakap. Mukhang umiiwas pa rin sa media. Ngunit paglapit sa inaanak, tila nawala lahat ng takot. Kamusta inaanak? Bulong niya habang hawak ang maliit na kamay ng bata. Tito Leo mo ko pero ninong din, kaloka di ba? Tumawa si Angelina. Salamat ha sa lahat. Ngumiti si Leo. Noong una akala ko ako yung tama, pero mali pala ako. Dahil minsan, kahit gaano kabait ang intensyon mo, kung hindi yun ang totoo mong sarili, masasaktan mo rin yung mga taong minahal ka. Tumingin siya kay Liam. Tama ka sa isang bagay, kapatid. Hindi natin kailangang itago kung sino tayo para sa pamilyang mahal natin. Sa unang pagkakataon, nagyakap ang magkapatid. Walang tensyon, walang lihim kundi kapatawaran. Pagkalipas ng isang taon, sa malawak na hardin ng Montefalco Villa, may handaan, may mga puting bulaklak, puting tela at mga parol na sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng lahat, si Angelina nakasuot ng simpleng puting bestida. Yakap-yakap ang isang sanggol na may matang kasing itim ng kay Liam. Lumapit si Liam, may hawak na baso ng juice. Hinalikan niya ang ulo ng kanyang anak, tsaka tumabi kay Angelina. Siya si Gabriel Montefalco, sabi ni Liam sa mga bisita. At sa araw na to, hindi lang namin ipinagdiriwang ang kanyang binyag, kundi ang bagong yugto ng aming pamilya. Sa gilid, nakita nila si Leo. Mas magaan na ang aura. Nasa tabi niya ang isang lalaki. Matangkad at tahimik, pero may ngiting tapat. Isang bagong simula rin para sa kanya. Si Don Ronaldo at Doña Emilia, tahimik na nanonood mula sa veranda. Hindi pa rin ganoon ka-vocal, pero sa mata nila, naroon ang pagtanggap. Marami pa rin kailangang ayusin, pero ang mahalaga, nasimulan na nila. Habang lumalalim ang gabi at umuwi na ang mga bisita, lumapit si Liam kay Angelina habang nakatayo sa garden at pinagmamasdan ng kalangitan. Yakap siya ni Liam ng mahigpit. Kung may pagkakataon ulit, pipiliin mo pa rin ba ako? Tanong ni Liam. Hindi.
Pipiliin kita ng mas maaga. Sagot ni Angelina. Tumingala si Liam. Tinatanggap ang liwanag ng buwan na dumampi sa mukha niya. Totoo pala no, masakit man ang katotohanan, pero doon din pala naguugat ang tunay na pagmamahal. Ngumiti si Angelina. Sa liwanag, wala nang takasan, wala nang pagtatago, ang natitira lang ay tayo. At sa gitna ng simpleng mundo na pinili nila, tumingin si Angelina sa kanyang asawa. Buo, totoo at malinaw. Hindi perpekto ang paglalakbay nila, pero totoo at sa huli, yun lang ang mahalaga. Minsan, ang pag-ibig ay hindi dumarating sa perpektong anyo. Minsan, ito ay magulo, magaspang, puno ng kasinungalingan sa simula. Pero sa dulo, kapag pinili mo ito araw-araw, doon mo malalaman, ito ang totoong tahanan.